Isum up na natin, no, yung nangyari rito kay Lacson at saka kay Marcoleta. Una, ang una privilege speech at binanatan si Lacson, si Marcoleta, 'di ba? Ibang usapin po kasi yung privilege speech ni Marcoleta doon sa Splice video kasi wala namang kinalaman yun sa Blue Ribbon eh. So, binanatan po ni Marcoleta si Ping Lacson bilang Blue Ribbon chairman. Okay? Kasi ang punto ni mahaba po yung privilege speech ni Marcoleta. Kasi kinuwento niya mula nagsimula yung Blue Ribbon hanggang dito po sa panahon ni Lacson. Kaya mahaba. Ibig sabihin, sinimulan ni Marcoleta doon sa sinabi ni BBM na mahiya naman kayo. So sa paghanap sa mga walang hiya, yung mga hindi marunong mahiya na magnanakaw. Yun po yung tema nung privilege speech ni Marcoleta. Nagtataka siya kay Ping Lacson bakit buhat nung iba yung tono ng pananalita ni Ping Lacson nung si Marcoleta pa yung Blue Ribbon, epal siya ng epal, 'di ba? Nabanggit niya pa nga yung mga contractor. Ngayon, nung siya na yung Blue Ribbon, halos wala nang ipatawag si Marcoleta. Ang daming nilalanta si Ping Lacson. Ang daming nalantad. Ano ko lang ilalatag lang po natin yung ano ba talaga yung pinag-uusapan dapat. Ang ganda ng paglalatag ni Marcoleta 'di ba? Maraming ang punto ni Marcoleta, hindi mo ginagampanan yung trabaho mo bilang Blue Ribbon Committee. Kasi hindi mo pinatatawag. Ang objective dapat ng Blue Ribbon ay malaman natin kung sino yung tinutukoy ni President Marcos na mga mahiya naman kayo. Yung mga walang hiya. Yun po yung gustong malaman. Yun dapat yung guiding principle kung bakit kayo nag-iimbestiga sa Blue Ribbon, 'di ba? Malaman talaga yung mga mastermind ng pinakamalawak na nakawan. Ito pong flood control project. Malinaw po 'yun nung panahon ni Marcoleta Doon po siya papunta Ngayon, nung ikaw na yung pumalit, naglabo-labo na, no? Yung sinasabi ni Senator Lacson na susundan yung mga ebidensya, wala siyang sinundan na ebidensya. Hindi siya nagpatawag ng sino man kay Martin Romualdez sa mga tinatawag niyang contractor. Wala siyang pinatawag. Sabi ko nga, kung ayaw mo talagang ipatawag yung mga congressman, edi yung mga iba, yun din yung punto ni Marcoleta. Halimbawa, si Bersamin, Yusek Bersamin, hindi nila pinatawag. Yung si Estrada at saka yung dalawang tauhan ni Saldico na lahat ng mga nagdi-deliver ng pera, lahat ng mga nag-deliver, lahat ng nag-deliver kay Saldico, lahat ng pinanggalingan mula kay Saldico, si Tiksay at saka si Estrada, laging binabanggit. Pero hindi po yan, hindi po kahit kailan inimbitahan ni Blue Ribbon Chairman. Tapos, miski yung mga tao po sa pamahalaan, lalo na si Yusek Bersamin, si Cadiz, Jojo Cadiz, hindi rin inimbitahan. At ito nga po yung pinaka-latest, ito pong 18 Marines, ex-Marines, na imbis na nagkusa na nga, na nagbigay ng ebidensya, imbis po na
imbestigahan, siniraan pa ni Lacson. Yun yung punto ni Marcoleta eh. Kaya siya dapat, kaya ang sabi ni Marcoleta, gusto natin na maimbestigahan talaga to dahil napakalaki na ninakaw. Pero ang sagot ni Lacson, ang lalayo. Alam niyo yun po yung contention. Bakit hindi tayo mag-imbestiga? Bakit ayaw nating imbestigahan? May pinoproteksyonan ba si Lacson? Bali, ganun po yung punto ni Marcoleta. Nung sumagot po si Ping Lacson na punto per punto daw, hindi naman po punto per punto yun. Hindi niya naman sinagot kung bakit hindi siya nag-iimbestiga. Hindi niya naman sinagot kung bakit hindi niya inimbitahan si Bersamin, si Cadiz, tsaka yung 18 ex-marines. Hindi niya po sinasabi. Hindi niya po sinagot yung mga yun. Iba po yung punto per punto niya. Ang punto per punto niya, siraan si Marcoleta. As usual na paninira, pro-China. Bakit tanggol ng tanggol si Marcoleta sa China? Bakit tanggol ng tanggol si Marcoleta sa mga Diskaya? Na nasagot po ni Marcoleta yung Diskaya kasi may kaugnayan sa flood control eh. Pero yung sa China, talagang hindi na po sasagutin ni Marcoleta. Sabi niya nga, siraan nyo na ako pero stick tayo dito. Yan po yung sitwasyon. Ang ginawa ni Ping Lacson, siniraan lang personal. Di ba? Bakit mo pinagtatanggol yung Diskaya? Bakit mo pinagtatanggol yung China? Tapos, meron pa yung sinasabi, yung sa SOSE. Panay paninira eh, na personal. Walang kinalaman doon sa Blue Ribbon. Tapos, pinersonal daw si Lacson, galit na galit kasi nga, pinalitan siya sa Blue Ribbon, pinipersonal siya, obsessed daw si Marcoleta. Yung binabanatan sa ni Marcoleta bilang Blue Ribbon Chairman, hindi kanya binabanatan ng personal. Kasi kung binabanatan ka ng personal, iba sana yung mga naririnig natin kay Marcoleta. Hindi sana yung mga nagloko na lahat ng para na akong AI ah. Okay. Ang banat ni Marcoleta purely sa pagiging Blue Ribbon Chairman ni Lacson. Kung bumanat man sa labas ng Blue Ribbon si Marcoleta kasi pinagtatanggol niya lang yung sarili. Di ba? Pinagtanggol niya lang yung sarili dun sa KIG, yung splice video. Yun lang po ang pinaka ano ni Marcoleta. Pinakabanat na kakaiba. Okay yan, parang effect na lang. Ituring nyo na lang na effect. Okay. Ngayon, eto po yung bandang huli, no? Pakinggan po natin kung paano po butatang-butata po si Lacson. Ito po yung bandang huli na wala nang maisagot si Lacson. Pakinggan nyo po to. Ganito po. Pakinggan na lang, wag nang kasi hindi na kaya ng ating Hindi na natin kaya na ilagay pa si Marcoleta at si Lacson. Pero malakas naman po ang boses nila. Pakinggan na lang po natin. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi, I don't know Administrative Order number 29. Hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. You don't Ulitin need to ko, know, Mr. President. I'm not interested. hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo.
Maring hindi po kayo sinasabi na interesado sa Kasi, sinasabi ko. No. Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas sapagkat dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko alam na po ninyo, marinig Mr. kung President, nanggagaling sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahula? Sabihin ko ay, The debate is going into Yeah. motives and all of that. So, voto proprio, the presiding officer declares the session suspended. Nakita niyo po yung tinakbo po ng usapan? 'Di ba? Ano ba? Narinig niyo ba? Narinig niyo? Yari ka talaga eh. Pag hindi ka talaga sanay sa debate, lalo na yung sanay ka lang na makinig kayo sa akin. 'Di ba? Nagsasalita ako, makinig kayo. Iba po 'yun eh. Doon po nasanay si Lacson, hindi po yan obra. Visit na ano to. Pumapasok si Lacson sa sa porte ni Marcoleta 'di ba? Oh. Paano yan, Lacson? Wala pa nga sinasabi si Marcoleta. Ayaw mo nang makinig. Ibig sabihin, nilalantad na po unti-unti ni Marcoleta, no? Nilalantad na po ni Marcoleta yung yung ugali ni Lacson. Yan yung maganda. Butatang-butata siya rito, nakakaawa kasi kahit na ito po yung pakikipagdebate na kahit na ano sa isagot mo, butata ka. Halimbawa, di ba tinanong siya, alam mo ba yung administrative number 14? Pag sinabi po ni Lacson na hindi niya alam, yari siya ron. Hindi mo alam? Ay, pag sinabi niyang alam niya, sige nga, ano po yung laman nun? Yun eh. Madalas din talaga namin ginagawa yan eh. Oh, meron pa si Lacson. Meron pa siyang sinabi na hindi mo alam o sasabihin ko sa iyo. Ayaw ko nang makinig. Ayaw mo makinig, ayaw mong malaman. 'Di ba? Ang ganda ng butatang-butata, wala kang ikakatwiran eh. Bakit ayaw niyo pong malaman? Lahat ng isasagot mo, ganyan po kagaling si Marcoleta. Ang tawag po diyan sa pakikipag kumbaga kahit na anong isagot mo, sabihin mo na alam mo at hindi mo alam, barado ka kay Marcoleta. Kita nyo, sinabi niya, hindi ko po alam kung ano yan. O hindi mo alam, sasabihin ko sa'yo. Ayoko pong makinig. Ayaw mo makinig? O kahit na ayaw mo makinig, eto gustong malaman ng mga tao. Kasi po, sasabihin nyo na naman, China. Ito po, hindi po pinapractice itong ganitong debate. Ito pong pakikipagtalong ganito na ginawa ni Marcoleta, hindi po yan pinapractice. Kusa po yan. Kahit na anong isagot ni Ping Lacson, butata siya. Pag hindi ka po sanay sa ganyan, yari ka lang. Yun po ang nangyari kay Lacson kaya nakakaawa. Wala po siyang isasagot kay Marcoleta na hindi siya mababara. O, di ba? Bakit ayaw niyang alamin? Importante to. Kaya le-lecturean ka para kang may kinalaman pa naman yan sa pinagyayabong nyo na alam nyo yung national territory. Bukod pa dyan, yung sinabi ni Marcoleta, tuwan-tuwa ko na inimbitahan niya na lahat ng mga pati yung lagi nilang pinagmamalaki na magaling si Carpio. Oh, pinaimbitahan na nila sa Senado tapos hindi magsisadalo lahat. Yan yun eh. Kaya
kawawang kawawa po talaga. Okay, eto pa isa. Yung bandang huli. Ni ano yun, meron pang isang tagpo eh. 'Di ba? To the rescue ngayon si Tito Soto kasi alam niya wala na maisagot si si Lacson eh. Yung sinabihan niya si Lacson na manghuhula rin po pala kayo. Akala ko magaling lang kayong investigador, yung pala manghuhula rin pala kayo. O, 'di ba? Wala pa sinasabi si Marcoleta eh. Ayaw daw makinig ni Lacson. Kita mo? Bakit ayaw mo makinig? Ayun yun. O, eto po. Pagkatapos po, akala siguro ni Tito Soto hindi na magsasalita si Marcoleta. Nagsalita pa rin. Eto po ang mga sinabi ni Marcoleta. Pakinggan po natin ulit. Nagtapos nga po ako doon sa 18 ex-marine officials sa iba pa yatang mga official ng ating sandatahang lakas ang nandun. Lahat po ba noon ay pupuntahan natin? Open po ba siya, Mr. President? Puntahan natin. Alang-alang doon sa pagkuha natin ng katotohanan. At makukuha lang natin ang katotohanan kung aharap lahat ang mga taong binanggit ko sa aking privilege speech. Kung tayong magbibigay ng teorya ng kahit ano, ako po inananalig. Kapag sila'y humarap, may kakayahan naman ang komite, Mr. President. O, yan po ah. Eto ngayon ang hamon ni Marcoleta, hindi pa siya tapos. Matapos silang mahaba po yan eh. Yung 1 minute recess. Oh. Matapos po yan, muling naghamon si Marcoleta. Lahat po ba ng pinaiimbita ko? O, yun lalo na yung 18 ex-marines ay iimbitahan natin sa ngalan ng pagsunod sa dito wala na naman maisasagot si Ping Lacson dito. Ito po yung walang kalusot-lusot si Ping Lacson na naman. Sige, tuloy natin. Makita natin kung talagang nagsisinungaling o hindi. Meron po tayong patakaran. Meron tayong remedyo kapag nagsisinungaling sila. Nakukontempt natin, ikinukulong po natin ang nagsasabi ng hindi totoo. O yan, butata na si Ping Lacson dyan. Diba may katwiran siya? Teka muna. Bakit kinakailangan bago natin iharap, malaman muna natin kung nagsisinungaling o hindi. Ano sabi ni Marcoleta? Meron tayong mekanismo. Pag nagsisinungaling, malalaman natin at pwede natin silang ipakulong. Wala nang kalusot-lusot si Lacson eh. Payagan lang natin, lahat sila may karapatang magsabi, mag-contribute, may kahanap ng katotohanan na lahat po tayo ay merong interes. Yun lang po gusto ko malaman, Mr. President, kung si Senador Lacson po ay tapat sa kanyang paninindigan, tapat sana lahat po ng aking sinabi, di naman po makakasama, makakatulong po sa ating lahat para makagawa tayo ng isang ulat. Kapag ngayon kagaya po ng kanyang inamin, ang tagal na po nung tinirculate na ulat na sa online. At sabi niya, isa pa lang po ang pumirma. So, pwede po bang malaman sa ating kasama, Senador Lacson, lahat po ba nung aking binanggit sa aking privilege speech ay tutunguhan natin sapagkat potential po na panggagalingan ng maraming ebidensya? Para tapusin na po natin ito. Hindi makasagot, di ba? Senator Lacson sat down. He no longer has the No, floor. Mr. President. The majority leader. Yes, para wala nang daw gulo, na di pa nalaking gulo, binulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Hindi ko na po alam yun. Kasi po kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Correct. Kaya gusto ko pong malaman, kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganun? Tama. Mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. President, I- respond. Yes, Senator Lacson. Isa lang po pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Aray! Walang koneksyon, Lacson.
Nakakahiya ka naman. Oh, bago raw niya pumayag, pirmahan daw muna. Ginawa pang bargaining eh. Wala naman pong katuturan yung mo eh. Seryoso po ba kayo? Serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. Move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. that is But, correct, Mr. President. Paano ko po yes, but pipirmahan again, para sa report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po Correct. ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Tama. Paano mo pa pipirmahin partial pa? Bakit hindi nyo lang tapusin agad? Palpak na naman si Lacson dun, di ba? Bakit gustong-gusto niyang papirmahin muna? Wala naman laman yung pinapipirma niya. Alam niyo ba laman nun? Yung pinapipirma ni Lacson? Mag-imbestiga yung ang pinaka suggestion niya, imbestigahan ng DOJ at saka ng ombudsman yung mga tao na to. Ay, yari po siya nun. Hindi po pwedeng papipirmahin mo, kaya nga walang pumipirma eh. Sa isip-isip ng mga senador, bakit kami pipirma diyan? Wala naman laman yan. Wala naman tayo halos na imbestigahan. Tignan nyo po, ililigtas na naman siya rito nila Tito Soto. Paano siya ililigtas ni Tito Soto? Oh, pumayag ka na, nag-yes ka na, di ba? Tapos nakaisip si Lacson, nako, teka muna, yari ako nito sa amo ko. Bakit ako pumayag na mag-iimbestiga? Kaya nga ako nilagay dito para wala na investigasyon eh. Yari ako nito sa amo ko. Nahimasmasan si Lacson, kaya sabi niya kay Marcoleta, pumirma muna kayo sa committee report. Isa lang po ang nakapirma pa. 20 sila.